punong-puno ang puso, hinahangaan sa pagiging kwela at determinado. Yan ang isa sa mga pinakasumikat na classic superhero nating mga Pinoy. Tama ka dyan, Maui. Alam mo ba, excited na po tayong lahat muli niyang pagpapakitang gilas kasi medyo na-miss natin to. Ito sa big screen, this time with a modern twist. Pedro Penduko, at para kwentuhan po tayo ngayon sa kanilang MMFF entry na yan. Mga kasama po natin ang cast ng Penduko, si Migo Galit, Martin Venegas, at syempre, Direk Jason Paul Lacsamana. Direk, I want to pero, banggitin na natin that Mateo actually headlines, no? Penduko. Siya talaga ang ano dito, lead, no? Bakit po, Direk? Joke lang. Si Mateo ay kaibigan ko pa, parang kapatid ko. Pero kwentuhan mo kami, Direk. Kanina kausap ko siya eh. Well, I think yung mga producers namin just found in him yung perfect blend ng pagiging athletic because he's very athletic, di ba? Yes. Dami niyang ginagawa. Tapos, of course, andun din yung acting prowess niya. Yes. So overall, parang bagay siya sa ganitong genre. Tapos meron din siyang side na makulit. Oo, super kulit. Kasi yun yung unang parang apprehension ko. Parang kaya ni Pedro na magpaka-goofy, magpaka-wacky. Siyempre, ano yan, racer, parang feeling ko BGC boy siya. Pero hindi, ang lakas pala nung Bisaya side niya na very kwela. At saka, tama, I think yun po ang term. Kwela talaga siya in real life. Kasi feeling ko, lahat tayo nga tama, iniisip mo, ay, social, ganito to. Yung parang pag nagsalita siya, puro English, pero hindi. Guy, Bisaya. Bisaya talaga. Pero anong pinagkaiba nitong Penduko na to? Kasi ilang beses na rin tayong kabataan natin, nakapanood na tayo nilang pelikula na Penduko. What makes this different? Well, nung binigay sa akin yung project, ni-review ko yung mga past versions ng Penduko. Simula pa nung Ramon Zamora version, tapos naging Jano Gibbs version, naging Matt Evans version sa teleserye. So, wala kasi siyang consistent backstory ni Pedro Penduko. Pero lagi siyang platform to showcase Filipino culture, Filipino folklore. So, dito sa version ko, ni-retain ko yun, and then I felt the freedom to make my own version of his backstory. So, kasi simula nung recent, yung past movie version, na-expose na yung mga Pilipino sa mga Marvel movies, sa streaming. So, kailangan i-update na yung storytelling para mas mag-connect tayo sa Gen Z. So, Gen Z, yun talaga. Speaking of Gen Z, Direk, yung mga katabi nyo, ang cute. Parang mga... Kasali din sila doon. Cute mo, Mami. Cute nila. Oo, and then let's talk to... Guys, kamusta naman ang experience nyo with, of course, Direk, and such a big project like this? What was it like for you? Sobrang nakakatuwa po kasi ito po yung first na MMFF po namin. And syempre, ang makawork po namin si Direk. Isang malaking blessing po talaga na makawork si Direk sa isang film. I mean, what was the hardest day on set para sa'yo? Sa akin po, feel ko yung last day na talaga kasi medyo... Ano po yun, sa bundok kasi. Iba yung fight scenes niyo with Pedro kasi nag-aarnis sila dun eh. May Filipino martial arts, tapos parang nabukulan ka. Ay, literal talaga. Pero okay naman, sanay naman po, kaya okay lang po sa akin. Pero parang mas nahirapan. Pareho silang may may fight scenes with Pedro. Ikaw din. So, they really had to train for it. Physically, ano ba? Ayan, physically taxing ba o sobrang nakakapagod? Sobrang pong nakakapagod, lalo na po yung sa training. Kasi nag-training kami for a month or more than a month. Tapos yung nakakapagod din po is yung sa set direct, yung parang isang warehouse. Tapos parang paulit-ulit na fight scenes, ganun bawat angle. Pag-action scene kasi ang dami-daming shots, so kailangan ulit-ulitin talaga yung action scenes. Kaya hindi maiwasan minsan na aksidenteng magkatamaan. Pero yun di ba, pag action yung genre. Sobrang excited ako. Kasi hindi lang dahil kaibigan ko si Mateo, pero dahil first time mo ito sa MMFF, and then ang kikita ko po yung feed ng ating mga clips ng movie. Ang ganda ng cinematography. Direk, who's your director for photography? Si Alex Espartero. First time pala din makatrabaho. Apakahusay, Direk. Direk, imbitahan natin silang lahat para manood po ng MMFF entry nating Penduko. Ayan, sa pagdating na Pasko, inaanyayahan ko ang lahat na manood ng Penduko. Starring Mateo Gudicelli, Kylie Versosa, John Arcilia, Albert Martinez, and many more. So isama ang buong pamilya sa bagong version nitong Pedro Penduko, mas pinaastig para sa buong pamilya.
Thank you! Thank you. Maraming salamat sa pagbisita sa amin. Direk, thank you po. At sana sa susunod pag may mga pelikula kayo, bumalik kayo ulit dito po. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.